Magandang araw po mga Karil Talk sa buong mundo, lalo na po dito sa Kubar, Saudi Arabia. Ako po muli ang iyong Karil Talk na si Chris Villanueva po. Pag-usapan po natin yung yung nangyari po sa Melbourne, Australia po, yung sobrang nairita ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa ginawang tourist spot ng Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Yan po yung magiging topic po natin sa gabi pong ito o sa araw po na to, kung anong pong oras po sa inyo dyan. Tignan po natin, panoorin po muna. Excuse me po. Panoorin po muna natin yung ano. Sorry po. Nasawid po ako kasi minum ako ng avocado shake eh. Panoorin po muna natin sinabi po niya doon sa speech rally po niya sa Melbourne, Australia po. Okay, ito po yun. Wait. Okay. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Doon sa ad nila, meron mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang irritable doon. Hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, San Juanico Bridge. Now, ang San Juanico Bridge. Mahaba ang San Juanico Bridge. 2.6 kilometers. And sobrang irritated ako. Bakit naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng mahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakaroon mo pa paano mo ayusin. Diba? So narinig niyo na po. Narinig niyo po yung reaction po ng ating basic kung paano po siya nairita sa San Juanico Bridge kasi ginawa nga po doon tourist spot. Well, hindi naman po natin masisisi yung mga tao kung bakit siya ginawang tourist spot, di ba po? Kasi po ang San Juanico Bridge po 54 almost 52 years old na po pala yung San Juanico Bridge. Matuturing na po natin yung marvel of engineering eh. Yung ganyang yung ganyang bridge eh. During that time, mga 1970s po, siguro 1972, something like that. 1972, wala pong ganyang bridge. Ang Pilipinas, nag-iisa lang po yan. Baka nga, nauna pa nga yung bridge natin kaysa sa China eh. Di ba po ba? Pero hanggang ngayon, nakatayo pa po siya. Bakit kailangan mong bakit kailangan ng Vice Presidente natin pag initan pati yung tulay? Dahil ba malapit doon si Martin Romualdez? Dati naman talaga pinagmamalaki kahit naman sinong Pilipino yan eh. Tourist, na yan eh. Lalo na naging sikat yan dahil tumalon siya si Dante Barona, di ba? Pagtapos yata ng pagtalon ni Dante Barona, sikat na action star. Hindi na po siya nakagawa ng pelikula eh. Hindi ako sigurado, parang nabasa ko lang. Di ba po ba? So talagang tourist spot siya kasi marvel of engineering yan eh. Matagal na po kahit na 2.1 yan, nakita nyo naman nakatayo pa rin siya. Di ba? Sino ba Pilipino hindi matutuwa na nakagawa tayo ng ganyang tulay na napapakinabangan pa hanggang ngayon? Oo, may pagkasira siya kasi napabayaan yan eh. Napabayaan ng mga ilang administrasyon o yung baka yung napabayaan ng nakaraang administrasyon yung sa panahon ng tatay mo. Kasi dahil na rin sa pandemic at hindi rin masyadong pinansin, di ba? Hindi ko maintindihan bakit pati yung San Juanico Bridge pinag-iinitan ni Vice Sara Duterte. Sabi niya yung China, Macau, Hong Kong 264 kilometer. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization.
Yun ang infrastructure. Hindi yung 2.6 sa San Juanico Bridge ngayon. Sabi niya na nagkakagulo pa kung paano ayusin. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometer. Yung 264 kilometer, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometer na tulay sa Pilipinas. Sabi niya ganun. Naisip niya ba, kahalos ka ano lang, nang may lang nagtatlong taon ng ang ating Pangulo. Di ba? O itong July nga lang po pala mag-ano siya, magpo-port sa una siya eh. Kakatatlong taon pa lamang po niya na magagawa niya po sa 3 taon sa mga tulay. Ay yung tulay nga na napagawa ng tatay mo, yung yung isang tulay po yung yung bumagsak dahil po na overload po yung isang truck. Di ba kagagawa lang noon, 2023 lang po natapos yun eh. Tapos 2025 po talaga na talagang na po siya, parang pinadaanan na. Tapos nasira ka agad, di ba? Yun ay napakalaking budget noon. Tapos sira ka agad. Kung hindi ka Pilipino, may insulto ka sa sinabi ng ating Vice Presidente. Tila ba na hindi siya natutuwa na isa sa mga tourist spot ay San Juanico Bridge. Di ba? Mas tourist spot niya pa may tuturing yung mga yung mga tulay ng China. Kung tutuusin, mas matanda pa sa kanya yung yung San Juanico Bridge. 52 years old na yun. Ayan pa rin nakatayo. At ngayon, inaayos ang tulay upang maiwasan yung maaaring maging aksidente dahil sa mahabang panahon na pinabayaan to, kabilang doon sa panahon ng tatay niya. Kung may maintenance man, patching solution lang siguro. Kasi nakita nila, na talaga eh. Delikado na eh. Kaya nagkaroon talaga ng 100% na inspection. O yan. Nagkaroon po ng pagsasaayos. Buti na lang, Pangulong Marcos yung nakaupo. Kung hindi, kung tatay niyo pa yung nakaupo dyan, baka pinagpapatay niyo pa yung o baka napatay pa yung sa bagay, hindi naman po pala mapapatay kasi ang Department of dati, DPWH, si Mark Barrier. Di ba? Yung tulay po na yan na San Juanico Bridge, yan po yung waiting for accident to happen, nakakalagayan po ng tulay. Tsaka dapat maging proud po tayo kasi gawang Pilipino po yan. Ba't ka matutuwa sa sa China, Hong Kong, Macau, Hong Kong? China, Macau, Hong Kong Bridge na sinasabi mo 264 kilometer. Hindi naman bansa mo yun. Dapat pagmalaki mo yung bansa natin. Di ba? Ang lagi mong pinagmamalaki yung bansa ng ibang bansa ng may bansa. Ikaw yung Vice Presidente. Pagmalaki mo naman. Wala kami nakikita sa'yo na pinagmamalaki mo yung Pilipinas. Pag lumalabas ka, lagi mong iniinsulto ang Pilipinas. Di ba? Iniinsulto mo rin yung gobyerno na kinabibilangan mo. Matagal ka ng pinakain din. Mula sa pagiging vice mayor mo, pinakain ka ng Pilipinas. Pinakain ka ng mga taxes ng mga Pilipino. Pero dapat mo bang sirain yan? Sirain mo yung imahe ng Pilipinas? Dapat yung mga Pilipinong nakikinig dito sa Australia, binubuo ang ating Vice Presidente. Dahil sino po bang matutuwa ng mga Pilipino na sinisiraan yung bansa? Di ba po ba? Pati yung nananahimik na na tulay, pinatulan. Lahat na lang may diferensya sa kanya maliban siya. Tsaka sa mga kadaanan niya, ka-DDS niya. Sila walang diferensya. Di ba? Hindi nga nila nakikita yung pagkakamali ng pinupuon nila eh. Mula sa matanda hanggang sa bata, hanggang yung sa pinakabunso, yung pinakababaeng maliit na, yung babaeng anak ng Duterte na akala mo napakasimple pero mga branded ng mga damit. Mamahalin pa, pati mga bag, di ba? Masyadong kontrabida ang ating bise sa Pilipinas. Dapat hindi po kayo ganun, Vice Presidente po kayo, matuwa po kayo, may tourist spot po tayo. Yung katulad po niyan, yung mahigit na 50 anyos na natulay. May pagmamalaki na ng Pilipino yan kasi taga natin pinakinabangan yan. At maganda naman po talaga. Kumpara mo doon sa sinasabi mo na na mahabang tulay na nagdudugtong sa China, Macau, Hong Kong. Wala mo makikita na kundi dagat. Ano ba? Puro
dagat, mahabang dagat yun. Paano mo magiging tourist spot yun? Pwede ka ba umano doon? Tumambay doon? Di ka nga tatambay ron? Sobrang haba niya. Pwede yung pang marathon pagtatakbo ka. Hindi ko nga lang alam kung tatagal ka. Sobrang ano po nun. Na sobrang haba po nun. Kumbaga to, kung 264 po yan, 264 kilometers po yan, kung taga Kubar ka, pupunta ka sa Jubail, I mean, taga Saudi ka, nasa Kubar ka, pupunta ka sa Jubail, ilang kilometers ba yun? 50 yata, 100, o ganun. O yung 264 kilometer, papunta na po ng Manipa yan, Manipa pala. 3 oras na po yan. Paano magiging tourist spot mo po yung ano, yung mahabang tulay? Ano, maglalakad ka puro ng ganun kahaba, 264 kilometer? Tapos ang nakapaligid sa'yo, dagat. Anong pipicture mo doon? Dagat. Itong ano sa Wanico Bridge, pag nakita mo, lalo na sa gabi, pag nakita mo, napakaganda ng ilaw. Tapos yung paligid niya, greenery. Diba? Natural, yung mga tao nagpunta ron, ma-amaze sila. Eh sa Davao nga, pag pumupunta sila, yung pinupuntahan nila yung ano eh. Yung isa pinupuntahan nila, di ba, yung mga durian. Oh, following your logic, kung pinupuntahan ng mga tao yung ano sa Davao yung durian, o yung ba tourist spot pa yung durian, nakakabili rin naman ng durian sa ano, sa Manila o sa ibang probinsya, di ba? Hindi ko maintindihan yung utak, yung sa Tondo, yung Ugbo, yung ano, yung pinupuntahan ng mga ano, ng mga maraming Pilipino rin pumupunta doon eh. Kumakain ng mga ano, street foods, pati mga foreigner, mga vlogger pumupunta ron, tourist spot din yun eh. Eh yung ba, sabihin mo lalaitin mo rin na hindi ganoon ng tourist spot sa China, sa Hong Kong. Kailangan malaki, mahaba. Grabe ang kitid ng utak ng ating ano, Vice Presidente. Bakit ganoon siya ka mean sa ating bansa? Sabi niya, sobra ako naiirita. Na nakasakay daw siya sa aeroplano, no? Matatandaan natin sa sobrang nairita ang ating Vice Presidente. Sa isang ad na nakasakay daw siya sa aeroplano, nakita daw niya yung San Juanico Bridge as one of the tourist spot ng bansa. Tanong niya bakit naging tourist spot ang bridge na yun? Eh napaka-iksi lang naman, almost 2.6 kumpara mo daw sa China. Grabe talaga. Kakaiba po talaga yung Vice Presidente po natin. Nag-hire na nga ng assassin para ipapatay ang ating Pangulo at ang First Lady. Ganun din ang ating Speaker of the House. Gusto pang pugutan ng ulo ang ating presidente, nilait pa yung 20 kilos na bigas pagkain daw ng baboy, ba? Wala ka nang magawang tama, wala na siya makitang tama sa paligid niya. Parang pares din ng mga ng mga DDS supporter niya. Pero sila, kahit na mali, lagi silang tama. Tama sa kanila yung pumatay ng mga inosenteng mga tao na napagbintangan na drug addict. Na kapag naglaban, papatayin. Tama sa kanila yung gano'n kasi bumuti nga naman yung kalye ng lugar nila eh. Sabi ko nga 'di ba, kaya naman nagiging kaya naman yung kalye nyo nagiging delikado kasi pabayarin ng mayor nyo, pabayarin yung chairman nyo. Hindi sa presidente yan eh. Hindi gawain ng presidente yan kasi ang presidente national. Yung mga problema nyo sa lugar nyo, local yan. Ay bumoto kayo ng mga mga mahihinang klaseng mayor eh. Na mahihinang klaseng chairman eh. Na hindi kayang kontrolin yung lugar eh. O ngayon, nakita nyo sa Manila, di ba? Ang ganda ng Manila ngayon, malinis na, tinatanggal din yung mga illegal vendor. O ngayon, nakita nyo, malinis na, pati yung mga basura pinagtatatanggal sa iba. Kasi may local government na nararamdaman mo. Kaya nga binoto nyo, kaya nga may budget din yan eh. May confidential fund din yan eh. Huwag nyo isisisi sa Pangulo yung kapangitan ng lugar nyo kung bakit nagiging delikado yan. Wala sa Pangulo yan. Nasa mayor yan. Kung yung mayor pabaya,
Hindi tinitignan yung ano, nasasakupan niya. Malamang magkakaganyan yan. Unless of course, yung mayor nyo, ideklara na ano na parang hindi niya na kaya pamahalaan yung ano yung lugar niya, di papasok diyan yung DILG, sila ng mga ngalaga niyan. Aayusin nila yan. Papasok ang national government yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ng national government ang local government. Di ba? Kasi may mayor yan. Para saan pa nagkaroon ng mayor? Kung presidente rin naman ang gagawa. Anyways, naiba ako ng usap eh. Yung sa ano natin, sa vice-presidente natin, itong vice-presidente po natin walang ano. Wala pong pagmamahal sa bansa po natin. Kasi sabi nga niya, di ba, hindi siya pro sa kahit anong bansa. Kahit sa Pilipinas, hindi ka pro. Winawater canyon na yung mga ano natin, yung mga boat natin eh. Ng China, hindi ka nga nagre-react eh. Pero mabuti sa inyo, nag-change ka pa nga eh. Kapag ano nagawa, Kongi, Pat Choi, Ichime, Xi Jinping, magmaganong ka. Ano yung pa-impress? Pa-impress ka? Kailangan ko nakakita ng presidente ng Pilipinas o vice-presidente ng Pilipinas na nagcha-Chinese para bumati lang nga pati si Xi Jinping. Ano ba yan? Masyado naman bida-bida. Meron ako kaibigan na bida-bida. Pero hindi naman ganyan. Bagay, parang pares din naman kayo bida-bida. Kahit wala na sa lugar ng pagiging bida-bida, talagang ano pa rin talaga. Nandun pa rin siya sa ginagampanan niya na talaga yung pagiging bida-bida. Well anyway, yun lang naman po. Nainis lang naman ako din sa may ano sa ating BC na sinabi niya na sobra siya na-irita na ginawang tourist spot po yung ano, yung San Juanico Bridge. 52 years old na po yung San Juanico Bridge. Dapat po ika-ano nyo po yun, ika-proud nyo. Kasi hanggang ngayon nakatayo pa, ginagamit pa ng maraming Pilipino. Yung sa bandang Visayas area, Leyte, tsaka Samar yata na pinagdudugtong. Maging proud ka po dun dahil at least napakatagal o dekada na matanda pa po sa inyo, nagagamit pa. Hindi po yung katulad ng ibang mga bridge na katatayo pa lang, bumagsak na. Diba? Sige po, magandang gabi po. Ito pong muli ang inyong kababayan. Ang inyong Karil Talk. Sabi nga, Chris Villanueva po. Salamat po sa pakikinig.